napag-usapan natin ang patungkol sa naging laban nitong sila Kumara at Pico, kung saan nawalan itong si Pico ng gana habang nakikipaglaban. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Kung seryoso daw itong si Pico, kaya niya pa talagang matalo itong si Kumara. Kung gagamitin daw nitong si Pico ang kanyang ultimate skill na Rigor King Hibril at i-activate niya ang kanyang power ng kanyang 10 no Sabaki, kaya niyang ma-eliminate itong White Monkey with a single blow lamang. Napaka-unreasonable daw nitong 10 no Sabaki nitong si Pico dahil meron daw itong ability na mai-alter itong mga events. Kaya daw nito mag-inflict ng damage sa may body ng target base sa kanyang damage na na-inflict niya na dati sa kanyang mga nakalaban. Para daw mai-resist mo itong power na ito kailangan mo ng high power rin na power of alteration, katulad na lang daw ng law, event, or fate ng mga skills. Ang ultimate gift ni Kumara na Beast King Bahamut isang power na nag-specialize in control over natural influences. Kaya hindi daw nito kayang depensahan itong si Kumara laban sa may Tenno Sabaki nitong si Pico. Hallucination lang daw ang kayang madepensahan niya sa may aspect nito kasi meron na siyang divinity. Pero hindi nga ginamit nitong si Pico ang ultimate skill niya. Mas pinili niya na makipagmano-mano na makipaglaban. Kasi para kay Pico rin, kailangan daw nilang patagalin ang oras para kay Vega. Kaya makikipaglaro daw muna siya kay Kumara. So ini-enjoy na lang nitong si Pico itong laban na ito. At ngayon nga, time na para tapusin itong kanilang laban. Ginamit nitong si Pico ang kanyang atake na tinatawag na Fallen Spear. Isa itong special blow na sumira sa may White Monkey. Pero yun na yung naging last na atake niya. And free ngayon itong si Kumara na gumamit naman ng kanyang 9-hole blow. Nabalot itong si Pico ng momentary afterglow. Hindi na miss nitong si Kumara itong opportunity na ito at tinamaan niya ng series of attacks niya itong si Pico. At namatay nga itong si Pico nang dahil dito. Ang kanyang body nag-disintegrate into light particles at nag-resurrect rin siya on the spot on the exact same position. So sa laban na ito itong si Kumara ang panalo. Nainis naman itong si Dino kasi hindi daw nagseryoso itong si Pico kanina. Kung nagseryoso daw ito ito daw sana ang panalo. Pero sumagot itong si Pico sa kanya na ginawa niya daw yon para mapatunayan kung tunay nga ba na nagre-resurrect talaga yung mga suot na bracelet nila. Tapos nagsuot uli ng isa pang bracelet ngayon itong si Pico. Nagkaroon siya ng excuse para hindi siya mapagalitan nitong si Dino. Para kay Pico hindi daw worth it ang Pride of Honor. Mas pipiliin niya daw na ma-conserve ang energy niya sa ngayon kasi wala naman daw kwenta na siya ang manalo. Kung later on naman mamamatay rin silang lahat kasi hindi daw nila pwedeng kalimutan na hindi sila pwede na basta-basta na mag-all out kasi currently sila ay nasa may enemy territory. Wala daw silang kahit na anong mga supplies at hindi daw sila pwede na mag-expect ng mga reinforcements. Kaya hindi daw talaga nagmamatter ngayon kung manalo ba sila sa may point scoring system na ito. Naintindihan naman nitong si Gracia ang point nitong si Pico. Napasang-ayon na rin itong si Dino at actually nagsuggest siya sa kanila na paano daw kung gano'n na lang rin ang gawin nilang lahat. Pwede naman daw nilang ipatalo ang lahat nitong mga battles. Napakamot na lang si Mai Furuki sa ulo dahil sa may suggestion na ito nitong si Dino. Tapos sabi ni Dino magpahinga daw ngayon itong si Pico. I-recover daw nito ang konting nawalang magicals dito kasi hindi daw nila alam kung magsasucceed ba talaga itong si Vega sa may ginagawa niya. Ngayon itong si Mai Furuki naman ang umakyat papuntang Colosseum at siya naman na makikipaglaban. Pumunta rin itong si Apito sa may stage na ito. Nagpakilala itong si Mai Furuki na Mai Furuki daw ang kanyang pangalan at galing daw siya sa may ibang mundo and for some reason hindi na daw siya human ngayon. Nag-reply naman itong si Apito sa kanya na oo nga daw, away daw siya doon and mukhang parehas daw ng pinanggalingan itong si Mai nitong si Lord Rimuru. Ngayon nagsimula na ang laban nilang dalawa. Sobrang bilis nitong si Apito to the point na parang instantaneous movement na rin itong ginagamit niya dito pero hindi ito nakaligtas sa bilis ng mata nitong si Mai Furuki. Gamit niya rin kasi ngayon ang kanyang magic perception kaya kahit na sobrang bilis ni Apito to the point na nagli-live siya ng parang illusion na clone habang gumagalaw
gumalaw siya, alam pa rin ni Mai ngayon kung nasaan talaga itong si Apito. Pero ngumiti itong si Apito. Mukhang napakalaki na rin ng kanya naging improvement. Pero napunta itong si Mai sa may likuran niya. Kasi ang ultimate enchantment nga nitong si Mai Furuki tinatawag na world map. Itong si Mai ngayon ang pinakamabilis dito. Natural enemy ng mga speed specialized fighter ang skill nitong si Mai Furuki na ito. Napasabi itong si Dino habang nanonood siya na ang galing daw ni Mai Furuki. Hindi daw ito natatalo pagdating sa pabilisan. Nakasparing na kasi ni Dino itong si Apito dati at magkasimbilis lang daw silang dalawa. The fact na mas mabilis daw itong si Mai Furuki ngayon kay Apito ibig sabihin nun mas mabilis rin ito sa kanya. Sabi naman itong si Pico ang galing daw ni Mai. Maging siya daw pala mahihirapan na tapatan ito kapag naglaban silang dalawa. Tapos sabi naman ni Gracia hindi lang daw pala pagdating sa speed. Ang bow daw na gamit ngayon itong si Mai meron ding extraordinary na mga ability. Nag-i-split daw ang arrows nito in the mid-air. Kaya napipigilan ito na makatakas ang kanyang kalaban. Ngayon nag-agree itong tatlo na itong si Mai nga ang lamang sa may laban na ito. Pero pinuri rin nila itong si Apito kasi nagagawa daw nito na makipagsabayan kay Mai. Nakakapag-respond ito appropriately sa bawat action na ginagawa nitong kalaban niya. Confident na itong si Mai na siya ang mananalo. Napag-usapan nila kanina na hindi naman nila kailangan na mag-all out at pwede sila magpatalo sa may laban na ito. Pero isa daw kasing malaking honor para kay Mai Furuki ang manalo sa isang laban sa may entablado. Kaya kung kaya niya naman daw na manalo nang hindi nag-all out, mas pipiliin niya daw yun na option. Kaya chinayin itong sila Dino, itong si Mai. Pero biglang ngumiti uli itong si Apito. Napakalaki ng disadvantage niya. Pero determinado pala itong si Apito na siyang manalo sa may laban na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.